Minsan, may mga pagkakataon na lang na magigising tayo sa realidad ng mga consequences ng mga desisyon natin sa buhay. And sometimes, we find ourselves amazed with these consequences. This time, we are walking along the streets of downtown Victoria here in British Columbia, Canada. Bagamat halos magaganda ang nakikita natin mga tanawin dito, hindi ko pa rin maiiwasan na may kumpara ang kagandahan ng South Korea dito sa Land of Maple Leaf. But before we start our vlog here in Canada, let's turn back the time during our adventures in the land of kimchi, South Korea. Well, try ko muna ikwento yung nag-tour kami sa Seoul, pero paano ko pa sisimulan ang throwback vlog ko? Siguro, simulan na lang muna natin noong kumain kami sa isang Uzbekistan resto before kami bumiyahe ng Seoul, South Korea. Hindi ko na matandaan yung in-order namin dito. All I can remember ay isang lamb barbecue na medyo malatakos ang lasa. Pero yummy pa din. And since gabi na rin kami nang nakarating sa Seoul, nag-decide kaagad kami na maghanap ng makakainan sa part ng Itaewon. Ano ba yan? Bakit ba puro kainan na lang ang kwento ko sa inyo? Well, ang isang dahilan siguro dyan ay dahil gutom na ako habang nagkikwento ako sa inyo ngayon. So, kain muna siguro ako dito. At yun nga, kumain kami sa isang Pinoy karinderya na malapit sa Philippine Embassy. Kilala ito bilang Lily Inasal. Pagpasok ko pa lang ng karinderya ni Aling Lily, bumungad kaagad sa amin ang malaputok-batok na chicharon. Here are the mouth-watering Lily's Inasal and her famous bulalo. And now, it's time to eat like a king. Feel na feel ang paghigop ng sabaw, no? Sa bone marrow pa lang, sulit na ang dinner mo, kabayan! Kilala ang mga Pinoy sa may hilig sa videoke. Kaya naman sinubukan din natin bumirit sa isang bar resto sa area ng Itaewon. And of course, with the special participation of Freddie Mercury, Kuno. At dahil sa performance natin, nakalibre tayo ng isang bote ng beer sa Koreanong may-ari ng bar. Matapos naming magpuyat ng gabing iyon, our next destination was the Gyeongbokgung Palace. At syempre, para ma-feel talaga natin ang pagbisita sa isang famous Korean royal palace, kailangan natin magsuot ng isang traditional dress ng isang hari. Ito ang Gyeongbokgung Palace. It was built in 1395 and was the main royal palace of the Joseon Dynasty. Ibig sabihin ay naging tahanan ito ng mga hari noong panahon ng Joseon Dynasty. At alam nyo ba na sinira ito ng paulit-ulit ng Imperial Japan noong 20th century, ngunit kalaunan naman ay naibalik sa orihinal nitong kagandahan noong 1990s. Her name is Melina.
She's an American English teacher na nagtatrabaho sa isang middle school sa Busan, South Korea. Dumayo pa siya dito sa Gyeongbokgung Palace para mabisita ito at makapagsuot ng isang Korean traditional dress na kung tawagin ay hanbok. Pero alam nyo ba na napaka-challenging ng pagsusuot ng hanbok na ito lalo na kapag summer season? Base sa naging experience namin, kailangan mo pang maglakad ng malayo from the rental shop until you reach the palace sa ilalim ng mainit na araw. Well, ang sarap balik-balikan ng mga alaala natin sa South Korea. Lalo na yung mga time na kasama natin yung mga friends natin doon. Kaya samahan niyo pa ako sa part 2 ng solo adventure ko sa South Korea. At malay nyo kabayan, sa mga susunod na araw ay makapag-upload naman ako ng aking mga vlogs dito sa Canada. Oh, yan lang muna kabayan. If you like my video, please give it a thumbs up because it will really help my channel grow. Subscribe na rin kayo and hit the bell notification button para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. For now, let me just share my good memories in South Korea. Hanggang sa muli kabayan, dito lang sa Project Paolo.